namimili siya ng groceries, ay naiisip niya si Christina. Kino-contemplate niya kung tatawagan o hindi ang kaibigan. Parang hindi pa niya ito gustong tawagan. Alam kasi niya, nagmimistula itong parang mami niya, mangungulit kung ano ang sekretong ginagawa niya ngayon, kung nasaan siya. At kung kilala niya si Christina, alam niyang hindi ito papayag na hindi siya magtapat. Saka na lamang niya ito tatawagan, baka kapag tapos na ang misyon niya. Pagtawanan man siya ni Christina sa ginawa niya, at least ay tapos na iyon. Mission accomplished. Wika nga. Hindi naman niya akalain ng pag-uwi sa bahay ng mga merkadehas nang hapong iyon ay mapopwersa siyang magtapat sa kaibigan. May dinatnan kasi siyang tao sa bahay na hinding-hindi niya inaasahang makakaharap ng araw na iyon. Aba? Gulat na sabi ni Mami Tessie na makita siyang papasok ng salas, hindi magkaganda dala sa pinamiling grocery. Pakiramdam niya ay namutla siya na makita ang babae, nakaupong paharap sa kinauupoang sofa ni Judge Mercadejas. Oh, di magkakilala nga kayo, nakangiting sabi ni Hukom. Sabi mo kanina wala kang kilalang Kathy. Palihim, mabilis niyang nakindatan si Mami Tessie. Nakuha marahil ng babae ang ibig sabihin niyon. Nanahimik, pero sa anyo ay hindi naaalis ang labis na pagkalito. Ang galing-galing naman itong ipinadala mo sa akin, Tessie. Masayang sabi ni Judge Mercadejas sa babae. Mabutit sa akin mo siya inirefer. Ha? Awang ang mga labi ni Mami Tessie. Gusto ho ninyo na drinks? Sabad ni Natalia para sa kanya mabaling ang atensyon ng Hukom. Sige nga, Kathy. Alam mo bang mag-shake ng Four Seasons, ha? Yes, ma'am. Lalong lumarawan sa anyo ni Mami Tessie ang pagkalito. Sige, ipag-shake mo kami nun. Kumpleto naman ang prutas sa rep eh. Kayo ho, ma'am. Baling niya kay Mami Tessie. Tumalikod siya ng bahagya kay Judge Mercadejas para minsan pang makindatan ang mami ni Christina. Wala. Kahit ano na lang. Tumalikod siya patungong kusina. Dala pa rin ang pinamiling groceries. Alam niya, nakasunod ang tingin ng nahihiwagaan sa mga pangyayari na si Mami Tessie. Parang asiwang-asiwa si Mami Tessie nang pinagsisilbihan na niya. Panay ang agaw nito sa anumang ginagawa niya para rito. Paris na lamang nang ilalagay niya sa harap nito ang baso na malamig ng Four Seasons. Nilalagyan niya ng napkin. Ang baso ay kaagad iyong kinuha sa kanya ng babae. Ako na. Agarang sabi nito na tila nahihiyang paglingkuran niya. Wala na ho kayong kailangan, ma'am. Magalang na sabi niya kay Judge Mercadejas. Wala na, Kathy. Thank you. Ang kwenta ho ng pinamili ko, ipinatong ko sa itaas ng ref. Naroon din ho ang sumobrang pera. Ganoon ba? Sige. Mamaya ko na tsatsikan. Magpe-prepare ka na yata ng dinner? Oo nga. Ano ho bang gusto nyo para sa hapunan? Bahala ka na. Alam ko naman magugustuhan namin kung ano man ang ihanda mo. Sa lahat ng usapang iyon, punang-puna ni Natalia na nakatanga sa kanila si Mami Tessie. Siniguro niyang palihim niyang makakausap si Mami Tessie bago ito makaalis. Kaya naman, na makita niya na palabas na ito ng gate ay humabol siya. Dala niya ang isang supot ng basura na kunwari itatapon niya sa labas. Mami Tessie! Lumingon ang babae. Nagbago ang ekspresyon nito na makilala siya. Natalia? Naitikop niya sa bibig ang isang daliri bilang pagpapatahimik sa babae. Huwag ho ninyo akong tawagin ng ganoon. Sikati ako rito. Oo nga pala. At iyon ang hindi ko. Doon ho tayo sa labas mag-usap. Niyaya na niya na makalabas ng gate ang babae. Parang natitigilan pa rin si Mami Tessie matapos marinig ang pagtatapat niya. Saka lamang nito nagawang magsalita. Nang pagkaraan ng ilang saglit ay waring makabawi na sa kabiglaanan. Nagawa mo yun? Nagkunwari kang maid kahit na ang totoo'y. Bigla lang ho kasing pumasok sa isip kong ideya. Huli na nang maisipan kong umatras. Natanggap na ako kami ni Isabella. Pambihira kang bata ka kapag nalaman ito ng mami mo. Kaya nga ho nakikiusap akong huwag ninyong mababanggit. Kay Christina. Tatawagan ko na lang ho siya mamaya, magpapaliwanag ako. Hindi rin ho niya alam ito eh. Napailing si Mami Tessie. Naku, Natalia ka. Ano bang naisipan mo at ginawa mo to? Parang lumalabas tuloy na may kasalanan ako eh. Ako nagsabi sa iyo na kailangan ni na judge ang katulong. Noon ko pa naman ho kino-contemplate ang ganito eh. Mabuti nang sa kakilala niyo ako pumasok.
Hindi ko alam kung anong magiging feeling ni Christina kapag nalaman nito. Maiintindihan ho ako noon. Siya ang nagsabi sa akin na mas authentic ang isinusulat namin mga writers kapag nakita iyon o naranasan. Naiiling pa rin ang umalis si Mami Tessie. Nang gabing iyon, palihim niyang tinawagan si Christina sa kanyang cellphone. Totoo? Hindi makapaniwalang sabi ng babae na marinig ang kwento niya. Heto na nga ako kaya lang wag na wag kang pumunta rito ha, baka mabuko ako. I didn't know what you could be so daring. Tila nagigilas na sabi ni Christina. Hindi ko nga rin alam until now. Oh, kumustang lagay mo? Okay lang, namimiss ang bed ko, ang CD, ang Mazda, ang pagbubulakbol, pero okay lang, may compensation naman What do you mean? Christina, nakita ko na yata ang one of my dreams. Huh? Oo, anak siya ni Judge Mercadejas, abogado, wakin ang pangalan. Diyos ko, pag nakita mo siya, ay kikiligin ka rin siguro. Super pogi ba? Hindi lang super, super duper pa at machong-macho, ang bait pa. You mean, mabait sa katulong? Nanunudyo ang huling kataga ni Christina. Nakakainis ka naman Kahit magpakamatay ka sa pagka-inlove dyan Paano yun? Katulong ang tingin niya sa'yo. Papatulan ka ba niya? Ngayon, pag nalaman naman na may sinabi ka palang tao, chances are magagalit sa'yo yan. Naiisip na rin niya iyon. Sinasabi na lamang niya sa sarili na she'll cross the bridge when she gets there. Buti, walang nakakahalata dyan sa tunay na identity mo. Pag-iiba ni Christina sa usapan. Wala naman siguro, although naiibahan sila sa akin. Paano naiibahan? Maganda raw ako sa karaniwang nagme-maid, medyo pinagpapaliparan ako ng hangin ng kapatid ni Mig Si Lucas ba? Pagkatapos ng engineering pero wala pang trabaho? Pogi rin? Pogi rin, boyish nga lang, saka carefree, ang dami pa yatang syota. Yung Joaquin. Wala akong alam, puro girlfriend ni Lucas ang nagsisitawag dito May pag-asa kapag kung ganon. Pagbutihin mo ang pagluluto at paglilinis ng bahay para ma-impress siya. Kakainis ka naman Sabi niya na mahalatang nanunodyo na naman ang kaibigan. Joke lang. Sa totoo lang, nawiweirdohan ako sa naisipan mong gawin na yan. Natalia. Siya rin naman, hindi lamang niya maamin sa kaibigan. Ewan ko nga lang kung paano mo yan malulusutan. Hindi naman kaparis iyan ang mga istorya mo na pwede mong lagyan ng anumang ending na maiisipan mo. Oo nga naman, naiisip niya. Hindi siya kaagad nakatulog ng gabing iyon dahil hindi maalis sa isip niya ang sinabi kanina ni Christina. Hindi yan kaparis ng istorya sa libro na maaari mong lagyan ng anumang ending. Sa magiging reaksyon ni Joaquin kapag natuklasan ng totoo, nakadepende ang magiging konklusyon ng pagtingin niya rito kung magiging happy ba o sad ang ending. Sina Isabela na ang pagligpitin mo ng mga yan, Kathy, sabi ni Judge Mercadejas pagkatapos itong maghapunan ng gabing iyon. Dalhan mo na lang ako ng coffee sa kwarto ko, may tatapusin kasi akong paperworks. Yes, ma'am, sabi niya. Tinigilan niya ang pagliligpit sa mesa para sundin ang utos ng amo. Nang dalhin niya ang coffee sa silid nito, ay inabutan niyang may mga binabasa na ngang papeles sa mesa ang babae. Ibinaba niya sa mesa ang kape. Thank you, Iha, sabi ng hukom na bahagya pa siyang sinipat sa pamamagitan ng pag-aangat ng reading glass nito. Ilang saglit siyang napatingin sa mga librong nasa harapan ng babae. Love books. Kaiba naman sa linya ng mami niya, pero kaparis lamang din itong matalino si Judge Mercadejas. Napansin ng babae ang matagal niyang pagkakatitig sa mga libro, mga batas, pag-aralan. Kahit ho pala judge na kayo, patuloy pa rin kayo nag-aaral niyan? Oo naman. Sa dami ng iba't ibang case na may iba't ibang circumstances, dapat lamang kaming humanap din dyan ng naaayong batas at parusa. Bahagya siyang tumango. Para namang gusto rin ni Judge Mercadejas na makapagkwentuhan muna sa kanya. Ikaw, mahilig ka rin ba magbasa ng mga libro? Yun nga ho sana ang ihilingin ko sa inyo Kumunot ang noon ng babae. Baka ho minsan, pwede akong makahiram ng mga libro ng library? Dadalhin ko sa silid namin para mabasa ko bago matulog. Sa ganoong paraan lamang ho, madadagdagan ng kaalaman ko By all means, Kathy, natutuwa ako sa paris mong hindi ginagawang hadlang ang kahirapan for advancement.
Nakadama siya ng guilt. Napakabait sa kanya ng kaharap gayong parang niloloko lamang niya ito. Iingatan mo lang ha. Oho, si Lucille nga pala. Pakadalhan mo ng hot milk sa kwarto niya ha. Ang alam ko kasi ay may lalamaying assignment ng batang yun. Oho, nagpaalam na siya sa hukom. Gising pa nga si Lucille, bukas pa ang ilaw sa silid nito at kita agad niya ang dalaga sa harap ng computer dahil bahagyang nakaawang ang pinto ng silid nito. Dinalhan kita ng gatas, Lucille. Nilingon siya ng dalaga. Parang problemado ito at pinilit lamang makangiti sa kanya. Ipatong mo na lang dito. Sa gilid ng computer table ang itinuturo ni Lucille. Humarap na uli ito sa computer. Ipinatong niya ang baso ng gatas sa gilid ng computer table at saglit na pinanood ang pagkong-computer ng dalaga. Napansin niya, para makabuo ito ng enye, ay pinipindot pa nito ang control PH saka lamang idaragdag ang sign na enye. Bakit hindi na lang Alt 164? Halos wala sa loob na sabi niya, bigla siyang nilingan ni Lucille at nagtaka. Anong sinabi mo? Huli na para makabawi sa sinabi. Natutuhan ko kasing mag-computer sa dating amo ko. Naituro niya sa akin na sa paggawa ng enye, big letter, ay Alt 165 na lamang ang pindutin. Yung small letter naman is Alt 164 naman. Parang hindi makapaniwalang sinunod ni Lucille ang sinabi niya. Ang gulat nito na makitang totoo. Oo nga no? Tila humahangang sabi nito. Mas mabilis pa. You mean marunong ka nga rin ito ng computer? Konti. Umaliwalas ang problemadong anyo ni Lucille. Di matutulungan mo pala ako sa problema ko? Ano ba yun? Kinakabahang tanong niya. Tulungan mo naman ako sa assignment ko o... Ha? Kasi mabagal pa ako. Baka hindi ako makatapos kahit magpaumaga ako. Piruin mo ba naman? Ipinapakopya ng professor namin hanggang dito? Ipinakita ni Lucille ang ilang pahina ng librong kinokopya. Di sana, isa-erox na lang. Ayaw nga maarte talagang professor namin iyon. Tulungan mo naman ako kasi. Mabilis ka bang mag-computer? Muntik na siyang mapangiti sa tanong na iyon. Ilang nobela na bang nagawa niya? Marami na para malaman niyang kahit nakapikit siya ay magagawa niya ng madali ang gustong kopyahin ni Lucille. Inaantok na kasi ako, Ate Cathy, pero hindi ako pwedeng matulog hanggang hindi ko ito natatapos. Naawa naman siya sa dalaga. Sige, matulog ka na, sabi niya. Ako nang tatapos nito. Talaga? Oo, pero ipaliwanag mo muna sa akin kung paano ang forma, ha? Wala, as is lang. Kopya lang talaga. Tumayo na si Lucille. Heto na ako sa parteng ito, oh. May tanda ng berdeng sign pen. Ang parteng itinuturo nito. Tumango siya, naupo sa computer chair at sinimulan ng ipagpatuloy ang ginagawa kanina ni Lucille. Ang bilis mo pala, hindi makapaniwalang sabi ng dalaga, halatang hangang-hanga ito. Oh, pero sekreto lang natin to ha? Tila birong sabi niya sa dalaga. Bakit? Takang tanong nito. Kasi baka madagdagan pang trabaho ko. Tila biro uling sabi niya. Baka sa susunod sina Martina na at Kuya Joaquin mo ang magpa-computer sa akin. Malamang, kasi madalas ding matuliro si Ate Martina sa dami ng files at paperworks niya. Ilang saglit pa siyang pinanood ni Lucille na waring ito mismo hindi makapaniwala sa bagong talentong na-discover nito sa kanya. Parang hindi bagay na maid ka lang, Ate Cathy. Sabi nito pagkuhan, napatingin siya rito. Abay, pwede ka ng sekretarya ah. Maganda ka na marami ka pang alam. Hindi bagay sa'yo maging maid lang. Halos mag-aalas 11 na nang matapos siya sa ginagawa. Ini-off niya ang computer at tinakpan. Inilagay niya sa isang folder ang assignment ni Lucille para magisnan nito sa umaga. Nangingiti siya ng pagmasdan ng tulog na dalaga. Kung hindi niya ito tinulungan, ay malamang ngang umagahin ito. Nararamdaman niyang malapit na rin ang kalooban niya kay Lucille, kaparis ng madaling pagkakalapit sa kanya ng kalooban ng dalaga. Bahagya pa niyang itinaas hanggang dibdib ang kumot nito saka siya patiyak na lumabas ng silid. Marahan niyang inilalapat ang pinto nang makarinig siya na nagsalita. Cathy? Ba't gising ka pa? Anong ginagawa mo riyan?
Pabigla siyang lumingon. Si Joaquin ang nagsalita. May dala itong mineral water na hula niya ay kinuha nito sa ref. Kunot noo ang binata sa pagkakatingin sa kanya. Nakaroba ito na lampas tuhod. Nakabuhol sa dakong baywang, ngunit expose ang balahibuhing bahagi ng dibdib nito. Pati ang nakalitaw na binti ng lalaki ay binabalibuhan din. Tinulungan ko si Lucille sa assignment niya. Hindi na nakaiwas na tugon niya, lalong kumunot ang noo ni Joaquin. Marunong kasi ako mag-computer. Natutuhan ko sa dating amo ko. Tinulungan kong kopyahin ni Lucille sa computer ang assignment niya. Really? Biglang aliwalas ng anyong sabi ni Joaquin. Marunong ka talaga mag-computer? Parang gusto niyang ma-offend pero naisip naman niyang syempre mapapantastikuhan talaga si Joaquin dahil made nga lamang ang pagkakaalam nito sa kanya. Konti lang. Don't ever let Martina know. Kasi siguradong papasahan ka rin ng mga trabaho ng kapatid kong yun. Bahagya siyang tumango. Bakit nga pala gising pa kayo, sir? Past 11 na yata ah. Inuhaw ako eh. May binasa kasi akong libro. Tama ang sinabi mo. Past 11 na nga kaya dapat ay tulog ka na rin. Imagine, maaga ka pa yata bumabangon sa umaga. Mga 6 or 6:30 ho? Hindi naman kasi ako sanay gumigising ng late. Bahagyang napangiti si Joaquin at medyo nagtaka siya kung ano yung tila naka-amuse rito. You work too hard. Anito, sige na, matulog ka na. And next time na nilambing ka na naman ng ganito ni Lucille, sabihin mong kailangan mo rin naman ng tulog ha? Ngumiti siya dahil nag-aanyaya ang ngiti ni Joaquin. Sige ho, tumalikod na siya. Si Joaquin naman ay nagpatuloy na sa paglakad patungo sa silid nito. Nang makubli naman si Natalia sa likuran, ay tinanaw pa niya ang lalaki. Para siyang mapapabuntong hininga sa kaligayahan, lalo pat iisiping parang pinagmamalasakitan siya kanina ni Joaquin. Hindi na niya nakita si Martina na walang dala o hindi nagmamadali. Kapare sa lamang, nakauuwi nitong hapong iyon. Napakarami na namang bitbit ng babae. Bukod sa bag nito, ay may kalong pa itong mga folders. Isang plastic bag at damit na nakahanger. Tinulungan niya ito matapos pagbuksan ng pinto. Sa library mo ito ituloy ha, mga iyan. Sabi nito, matapos ibigay sa kanya maraming folders na dala. Magtatrabaho ka pa rin ate? Tanong niya. Oo, mayroon akong dapat na isort out dyan. Naisip niya, kaya yata hindi magkaasawa ang babae ay dahil sobrang workaholic, ni hindi na ito magkapanahong mag-entertain ng manliligaw. May mga tumawag nga pala sa inyo kanina, sabi ng babae. Sino-sino? Mga 4. Inilista ko sa notepad na malapit sa telepono, pangalan at nature ng tawag. May nagpapa-return call pa nga. Inilista ko ng mga numero nila. Good. Ang galing mo pala, Kathy. Mas organized ka pa sa tatanga-tangang sekretarya ko ah. Sige na, titingnan ko na lang doon ang inilista mo. Yung nasa ibabang lista mga tawag naman ni Lucas ate. Sus, puro unimportant calls lang naman yun ng mga babae niya Palabas siya ng library ay panay ang kaway sa kanya ni Lucas na nahaluan niyang kadarating lamang. Suot pa nito ang uniforme sa pagtetenis at may hawak pa itong raketa. Bakit ba? Takang tanong niya. Sagutin mo yung telepono. Parang takot si Lucas nang tumingin sa tumutunog na telepono. Bakit hindi mo sinasagot? Tanong niya. Baka yung pinagtaataguan ko yan Sino? Sina Abigail, Charmaine or Patricia? Paano mong nalaman? Maang nasabi ni Lucas. Silang mga nagsitawag kanina hinahanap ka. Pare-parehong galit. Anong sabi mo? Teka, sagutin mo na muna yan. Sinagot nga niya ang telepono. Mercadejas Residence, hello? Si Lucas? Tumingin siya sa binata. Nakaporma ang bibig ni Lucas na tila nagtatanong. Sino? Sino sila? Patricia? Parehang senyas ni Lucas na ikaila niya ito. Wala pa rin siya Oo, hindi pa dumarating. Hindi pa nga. Ako? Maid nila. Sige, sasabihin ko. Bahagya niyang ilalayo sa tenga ang telepono. Galit na galit talaga. Sabi niya nang maibabae yun. Pinagbaksakan pa ako. Ganoon lagi ang isasagot mo pag siyang tumatawag ha? Kahit narito ako. Ano pa nga ba? Ba't ba kasi pinagtataguan mo? Ang kulit Sinabi ko nang ayoko na sa kanya namimilit pa rin mag-reconcile kami. Baka naman may dapat ipaghabol.
Kaya na niyang biruin ng ganoon sa Lucas. Dahil sa ilang araw niyang pamamalagi sa bahay ng mga merkadehas, ay natansya niyang hindi anong nakakailang. Pwede silang maging magkaibigan dahil hindi na rin ito itinatago sa kanyang kalokohan. Dapat nga, akong maghabol. Nakasimangot na sabi ng lalaki. At bakit naman po? Kasi, binagbigyan ko lang siya. Sus! Nayayabangang sabi niya sa binata. Totoo, ayoko na nga. Huwag mong sabihin ganoon din kina Abigail at Charmaine. Pinagbigyan mo lang din? Madali kasi akong sawaan sa mga chicks, lalo pat malabnaw. Pero sa'yo, tingin ko'y magkakatagalan tayo pag ikaw naging syota ko. Umakto si Lucas, nakahawakan siya sa braso. Sa tutunog uli ang telepono. Napapitlag si Lucas at tila takot na takot uling itinaboy siya sa telepono. Sagutin mo, sagutin mo! Kung sina Abigail at Charmaine, wala ako ha. Lalo na kung si Patricia na naman yan. Parang maiiling na sinagot nga niya ang telepono. Ang isang pang girlfriend ni Lucas na si Abigail ang nasa kabilang linya. Muli, ikinaila niya ito. Sino ba to? Galit na sabi ng babae. Ikaw rin na nakasagot kanina Bakit ba ikinakaila mo siyang lagi? Napika siya. Hindi na siya nag-isip ng galit ding sumagot sa babae. Natural na ikaila ko siya, no? Ako ng bagong girlfriend niya? Hula niya ay nasyak ang babae dahil lang sa saglit na hindi nakapagsalita. Inis na pinagbabaan niya ito ng telepono. That's it! Tuwang sabi ni Lucas na lapitan siya. Napapitik pa ito sa hangin. Anong that's it? Inis pa ring tanong niya. Yung sinabi mong yon? Ang sagot sa problema ko. Titigil ng mga babaeng yan pag nalamang may iba na ako. Lucas ha? Nasabi ko lang yun dahil nainis ako. Ang taray-taray ng Abigail na yun Pero mas mataray ka. Narinig ko. At matatameme yun sa iyo lalo na pag nakausap ka ng personal. Kinakabahan siya sa tinutungo ng mga salita ni Lucas. Sige na naman. Pakiusap nito. Sige nang ano? Magkunwari ka namang syota ako. Isasama kita sa party na pupuntahan ko sa linggo para mabalita na may bago na ako. Nako Lucas, protesta niya kaagad. Please, ipagpapaalam kita kay mommy saka ibibili kita ng mga gamit na ibibigay ko na lang sa'yo pagkatapos ng party. The answer is no. Tinalikuran na niya ang lalaki. Dahil nakapagpaalam na naman siya kay Judge Mercadejas tungkol sa panghihiram ng libro sa library, ng gabing iyon ay naisipan niyang humanap ng mababasa bago siya matulog. Hindi niya inaasahang aabutan pa sa library si Martina, nasa harap ng maluwang na mahogany table kung saan nakakalat ang napakaraming papeles at resibo. Gabi na ate puna niya. Oo nga, kaso'y kailangan kong ayusin ang mga ito. Bakit ka nga pala narito pa? Maghahanap sana ako ng mababasa. Nagpaalam na ako sa mami mo, parang pampaantok ko. Marami nga riyan na magugustuhan mo. Gusto mo yung mga silhot o Mills and Bones? Din na Paris na binabasa ni Lucille? Ngumiti siya. Lampas na ako sa mga ganun ate. Sinawaan ko na yung mga ganung stuff. Matagal na napatitig sa kanya si Martina. Pagkway sabi nito, ano nang gusto mo? Yung mga may lalim na? I see. O sige, maghanap ka na riyan. Tumalima siya. Nakakita siya ng makapal na libro na kanapapalooban ng history ng Thailand. Iyon ang kinuha niya, saka isang libro ni Ludlum. Ipinakita niya ang mga ito kay Martina na parang ipinagpapaalam niyang madala ang mga iyon. Na-enjoy mo yan? Maang natanong nito. Naisip niya, ang gusto sigurong itanong ng babae ay kung naiintindihan niya ang mga ganoong libro. Ngumiti siya. Alanganing tumango si Martina. Sige ate, umakto siyang tatalikod na, nilingon niya ang babae. Hindi ka pa ika mo inaanto kaya ka magbabasa, di ba? Oo. Kung tulungan mo na lang kaya ako rito, palagay ko naman matututuhan mong ituturo ko kung ganyang nakakaintindi ka pala ng complicated na libro. Lumapit siya rito. Ano bang ginagawa mo ate? Ito kasing mga ito, ipinakita sa kanya ni Martina ang isang papel. OR ito, iba kaysa ganito. Ibang klaseng papel naman ang ipinakita nito sa kanya. Pwede kayang ma-sort out mo mga ito ng hiwalay sa iba? I can do better than that. Naisip niya, kung gusto mo ilagyan ko pa ng index card Ibinaba niya sa mesa ang dalang libro at umaktong pag-iwa-hiwalay ng mga papeles. Pasensya ka na ha.
Sabi ni Martina. Okay lang, mabuting at makatutulong ako eh. Ilang saglit lamang at tapos na siya sa ginagawa. May mga folder ka ba ate? Takang nagtaas ng tingin si Martina, buhat sa pagsusulat. Tapos na kasi itong ipinapasort out mo. Ilalagay ko sa kanya-kanyang folder na may label para alam mo agad kung saan nahanapin. Yung iba na walang classification ay iniiba ko ng file. Nakatanga sa kanya si Martina na parang hindi makapaniwala. Maya-maya, tila nababaghang kumuha ito ng folders sa kahon na mesa, iniabot sa kanya. Talagang tapos ka na ha? Ang galing mo naman. Simple lang naman ito eh. Iniligay niya sa iba't ibang folders ang iba't ibang papeles. Nilagyan niya ng pangalan ng labas ng folder sa pamamagitan ng pentel pen na nakita niya sa ibabaw ng mesa. Luma sa iyong sekretarya ko ah. Tila pabirong pamumuri sa kanya ni Martina. Kung ipalit na kaya kita sa kanya. Ngumiti siya dahil alam naman niyang hindi iyon totoo sa loob ni Martina.